Ang bigat, boss. Opo, napakabigat. Mga idol, isa sa ating followers ang nagdala ng isang bato na kakaiba. Ito ay napakabigat. Ibang hitsura, ibang kulay at talaga bang hugis ito ng isang pagong. Panoorin niyo po ang buong detalye kung paano niya ito nakuha at saan ito nanggaling. Lamang ang may alam. More than treasures, more than treasures, more than treasures ang aking pangalan. More than treasures, more than treasures, more than treasures. Lamang ang may alam. Mula sa isang malayong lugar ay meron tayong subscriber, follower na nagpunta sa atin upang magpates ng kanyang isang nahukay na bato. Ito po ay nahukay niya dahil daw po siya ay nanaginip na may isang hapon na tinuturo sa kanya na dapat niyang hukayin ang lugar na yon. Nakitang-kita daw po niya sa panaginip. Kung kaya't pinuntahan niya agad ang lugar na tinuturo sa kanya sa panaginip at pagpunta niya ay may nakita daw siya na bato na halos kahawig nito at may mga nakasulat daw na sulat hapon. Kung kaya't hinukay niya, pinahukay niya ang lugar na tinuturo sa kanya sa panaginip at nang sila daw ay makahukay na lalim na 14 feet ay nakahukay sila o naabot po nila ang isang kwadrado na semento na para bang ang kinagawa sa semento. Kung kaya't ito ay binasag nila. Nang mabasag daw nila ito ay nakakuha sila ng tatlong klase ng bato. Iyan na nga po yung isa at yung isa ay ganyan din daw po ang hugis at yung isa ay ganyan din daw po ang hugis. Pero ang kulay naman daw nung dalawa na kasama niyan ay iba. Yung isa daw ay kulay abo, yung isa naman daw ay kulay violet. Ang pinagtataka lamang daw nila ay kung bakit daw po yan ay nakabalot sa isang makapal na semento at talaga po naman kapag binuhat mo hindi po karaniwan ang kanyang bigat dahil para pong bumubuhat ka ng isang sakong bigas eh hindi naman po kalakihan ito, nasa baka mga 50 kilos po ito ay napakalit lang naman. Kaya po pumunta siya sa atin upang magpa-second opinion kung ano daw bang halo meron ang gamit na ito. Ang labas nito mga idol ay napakakinis, napakakintab na para bang akala mo pinahiran ng plastic na napakakinis na hindi naman kasi nga bato ito. Tapos nung binutas nila ay para bang das ang nasa loob. At ang hugis po nito ay talaga pong parang hugis pagong. May palikpik talaga idol sa bandang leeg niya. Dalawa, kaliwat kanan, magkasinlaki talaga ito. Mas malinaw talaga sa personal. Yung kanyang tiyan ng mga idol ay hugis na hugis ng isang pagong kasi lagi ako nakakahuli dati ng pagong. Katulad din ito ng pawikan. Talaga pong may hugis at sa personal talagang pagong na pagong ang batong ito. Ngunit ang kaibahan lamang nito ay bakit ganitong klase ito na napakakinis tapos po ay kulay brown, purple, parang ganon. Na kapag ka naman binutasan yung ibabaw, nagmumugmug po na parang pulbos yung kanyang mga laman sa loob. Yung butas niyan, yan po ay binutas na po nila. Yung kulay puting guhit na yan, yan po ay pinagdikit na lamang ulit nila dahil yan daw po ay naputol nila. Kaya nga sabi ko wag nilang sirain kasi napakaganda ng kanyang hugis at talaga namang isa po itong pagong or pawikan. Ako idol ay isang eksperto sa pagkilatis ng mga precious metal, ginto at precious stone, diamond. Pero sa isang banda, itong batong ito, ayon lang sa aking sariling opinion, isa ito sa malinaw na treasure sign kasi 3 piraso daw ito at ang sabi nga ng may-ari sa akin, isasama niya ako sa kanilang bahay para makita pa yung iba. Kaya sa inyo mga idol, mga ka-more than treasures, lalo na sa mga treasure hunter, comment kayo dito sa mga nakakaintindi nito kung ano ang ibig sabihin nito pagdating sa treasure sign at kung ano bang klase ng bato ito sa inyong tingin. Dahil ang sabi ng may-ari nung mahukay nila ito sa 14 feet, itinigil na nila dahil meron na daw tubig. Pero ito, yung kwadradong semento na bumabalot dito ay hanggang pailalim pa. So, kayo na din po mag-comment sa magaling na treasure hunter. Maraming pong salamat. See you in our next video. God bless po. Ginto pilak ang ibabaw ko, pagpilatis ng ginto eksperto ko, kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto, alam ko ang
usapan ay alas lang. Yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat ko at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam. Sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam. Ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ang kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.